Salamat sa Panginoon, nakabalik pa ulit ako sa preaching since last week. And this afternoon, ang ating pag-aaralan ay mula sa isang aklat na pangalan ng asawa ng kapatid natin dito, na kilala natin pero baaring hindi tayo familiar na nasa Bible pala yon. Ito po yung Book of Joel. Book of Joel, chapter 2, verse 12. Isa sa mga minor prophets sa Lumang Tipan. Book of Joel chapter 2 verse 12. Anong nakaraan ating nakita ang aklat ng ang Hosea ay nasa unahan ng mga minor prophets at sinundan ito ng Book of Joel. Ang Book of Joel, unlike the Book of Hosea, hindi ganon ka-certain kung kailan ang dating niya. Now, ang mga usapin ay kung bakit sumunod ito sa Joel, kung hindi sure yung dating or kailan ito sinulat, ay dahil sa content ng Book of Joel, kung saan ay in-expand nito or pinalawak nito yung indictment patungkol sa sin na matagpuan sa Hosea at pati yung curse ng covenant. Kaya mapabasa nyo dyan, pag tignan nyo mula verse 1, nagsimula yan sa locusts. Yung mga balang, mga salot na dudurog sa bayan ng Israel. Ganun pa man, kahit hindi sure tayo sa dating kung kailan sinuot ang Joel, pero tiyak tayo sa content o sa tema ng Book of Joel. Ito yung ang araw ng Panginoon na 4 na beses na binanggit dito. Pero ang ating magiging focus ay hindi yung Day of the Lord mismo, kundi yung ano ba yung implikasyon na kung merong papalapit na araw ng Panginoon, ano ba yung panawagan nito, hindi lamang sa Israel, sa panahon nila, kundi maging sa panahon natin ngayon. Kaya sa Book of Joel, chapter 2, verse 12, ating pong basahin ang infallible and inerrant Word of God. Verse 12, babasa po ako sa Tagalog, ang bagong ang Biblia. Gayunmay ngayon, sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno, may pagtangis at pagdadalamhati. At punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Manumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sapagkat siya ay mapagbiyaya at mahabagin, hindi magalitin at sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Sinong nakakaalam kung siya'y hindi magbabalik loob at malulungkot at mag-iiwan ng isang pagpapala sa likuran niya ng handog na butil at handog na inumin sa Panginoon ninyong Diyos. Hipan ninyo ang trumpeta sa Zion, magtakda kayo ng isang ayuno, tumawag kayo ng isang taimtim na pagtitipon, tipunin ninyo ang bayan, pakabanalin ang kapulungan, tipunin ang matatanda, tipunin ang mga bata at ang mga sanggol na pasusuhin. Lumabas ang bagong kasal na lalaki sa kanyang silid at ang bagong kasal na babae sa kanyang silid. And then verse 17, tumangis ang mga pari, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagitan ng portiko at ng dambana at kanilang sabihin, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong gawing katatawanan ang iyong mana na hinahamak ng mga bansa. Bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, nasaan ang kanilang Diyos? Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. O Panginoon, nandito kami ngayon sa teksto kung saan aming pag-aaralan ang isang sariwa pa sa amin na katuruan ng Biblia, ang patungkol sa tunay na pagsisisi. Nawa o Diyos ay gaya ng nabanggit ng aming pastor, ang doktrina ito ay napakahalaga sa amin at tulungan nyo kami na hindi mawala ito sa aming iglesia at sa pangalan na ito, Panginoon, naway saliwain nyo sa amin ang katuruan ito at palawakin nyo pa ang pagkaunawa namin sa tunay na pagsisisi at hindi lang yon sa pagkaunawa kundi sa pagsasabuhay namin kung paano nga ba ang larawan ng isang Kristiyanong araw-araw na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Pangunahan nyo kami, Panginoon, even ang iyong mga ngarad. Dahil mahina kami, O Diyos, mahina kami sa pagsasalita, mahina kami sa paikinig,
Kaya kailangan namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At naway malugod ka na magligtas sa aming kalagitnaan. Luwalatiin mo ang iyong sarili, O Diyos, sa kabanalan ng inyong mga tao. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa ating sa panahon natin ngayon, pamilyar tayo lahat sa nangyayaring giyera sa Middle East. And alam din natin na maraming mga bansa na nakikihalo dito. At etong nakaraang linggo ay kalawang linggo na simula nung nag-declare ng war ang US against Iran. US and Israel against Iran. Now, sa recent news from The Guardian, may mga sabi-sabi, o kaya naman, hindi man sabi-sabi ito, kundi napatunayan nila na itong yung pinaka-rational, yung pinaka-reason daw ni Trump kung bakit siya nagsimula ng giyera laban sa Iran ay nagbabago-bago. May nagsabi na isa sa mga sinabi daw ni Trump ay dahil nga doon na-threaten sila sa nuclear weapon na inihahanda ng Iran. Ang iba naman nasabi din daw ni Trump na kasi daw yung Iran ay ilang dekada na ganun yung ugali. So kailangan daw turuan ng leksyon. At yung goal din kung kailan ba ito matapos, iba-iba din. Sabi ni Trump nung una, anytime soon matapos na. Pero sa news kaya ng umaga, ngayong linggo daw, mas babakbakan daw ni Trump ang Iran dahil sa pagmamatigas nito. So sa ganitong usapin, ang tatanungin natin, ano ba talagang dahilan ni Trump? Bakit kailangan niyang gawin ito sa Iran? Bakit may ganitong plan? Now, kung ating itatapat ito sa scriptures, ang mga tao, meron tayong kanya-kanyang dahilan o kaya ang mga leader, kanya-kanyang dahilan para magsimula ng giyera, para magpadala ng army, para magpadala ng pupuksa sa isang bayan. Pero ang Diyos, dito sa Book of Joel, ang banta ng panganib na dala ng paparating na hubo ng Diyos during their time, ay ang layunin ay hindi nagbabago. Ang layunin ay upang sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Mabasa natin sa scriptures, papadala ang Panginoon ng isang malaking bayan para anong mangyari? Para ang kanyang mga tao ay magsisi at manumbalik sa kanilang banal na Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming may mababaw na pagkaunawa pagdating sa kasalanan. Nabanggit yan ang ating pastor. At dahil mababaw yung pagkaunawa sa kasalanan, mababaw din yung pag-unawa sa pangailangan na magsisi sa kasalanan. Pero sa Biblia, mabigat ang diin patungkol sa necessity ng repentance. So yan yung ating magiging tema ngayong hapong ito. Na I understand, hindi kami nag-usap ni Pastor, na yun din yung preaching niya kayo ng umaga. Pero I think we need this, right? So ang title ng ating sermon this afternoon ay ito, The Urgent Call to Repentance. It's an urgent call to repentance. Ito yung message na nais kong pagbulayan natin ngayong hapong ito. The Lord's call to wholehearted repentance necessitates urgent response for the sake of His name. Ang pagtawag ng Diyos sa taos-pusong pagsisisi ay humihingi ng agarang pagtugon alang-ala sa pangalan ni Yahweh. Ito yung binibigyang diin ni Pastor Joey na ang focus ng repentance ay hindi ang ating sarili, kundi ang Panginoon mismo. It is for the sake of the Lord's name. So in this passage, how do we see itong prophetic call para sa pagsisisi? So dalawang bagay. Una, ang panawagan sa pagsisisi ay taos-pusong pagbalik kay Yahweh. At ikalawa, ang sandigan ng tunay na pagsisisi ay ang katangian ni Yahweh. So una yung nature ng repentance, it should be wholehearted. And yung ikalawa, yung ground, yung batayan ng tunay na pagsisisi. Ito ay yung katangian ni Yahweh. So sa unang punto, tignan natin, ang panawagan sa pagsisisi ay taos-pusong pagbalik kay Yahweh. Sabi sa ating teksto, kung ating matatandaan, and then dito rin sa book at sa lahat ng mga prophets, ang mga prophets po ay mouthpiece ng Diyos. Okay?
Gaya nung, if you remember last week, di ba, ang isa sa mga role ng mga prophets, sila yung mga covenant enforcers. Sila nag-enforce ng tipan ng Diyos. Isa pang role ng mga propeta ay magbigay na mensahe na unoriginal. Ibig sabihin, hindi nila gawa-gawa lang yon. Sila ay mga mensahero ng Diyos and they need to speak kung ano yung inilagay ng Panginoon sa kanilang mga bibig. Kaya nga minsan mababasa nyo, if you're reading the Old Testament, the Lord spoke to me. Right? Ito yung salita ng Diyos sa bibig, na nilagay ng Diyos sa bibig ko. So, ganoon yung mga propeta. And isa pang ginagawa ng mga propeta, bukod sa foretelling, nagpe-predict ng future, sila ay nagpo-foretell. Nagde-declare sila ng oracle ng Diyos, ng salita ng Diyos, minsan para magbigay ng paghahatol o kaya naman ng mensahe ng kaligtasan. So dito, sinimulan ni Joel sa katagang, "Gayunman ngayon, sabi ng Panginoon." Hindi niya sinabi, "Sabi ko to," kundi sabi ng Panginoon. So basically, this is the Lord's declaration. This is a message marked with a divine seal. Na ibig sabihin, ito yung sinelyuhan ng Diyos. Itong mensahe ng Panginoon na dapat pakinggan ng bayan ng Israel at tayo din sa panahon natin ngayon. So ang taos-pusong pagsisisi ay panawagan ni Yahweh. So again, si Yahweh ang nagsasalita through the prophet Joel. Dahil ang taos-pusong pagsisisi ay panawagan ni Yahweh, ito ay hindi dapat na pinaghihintay. Di ba unang sinabi, "Gayunmay ngayon. Sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso." So, true repentance cannot be delayed. Madalas ang pagsisisi na pinapaliban ay yun yung mga repentance na hindi tunay. Halimbawa, i-rebuke mo ang isa mong kapatid, sasabihin niya, "Wait lang, pag-iisipan ko muna." Kahit napaka-clear naman na sin iyon, pag pinagpaliban yon, most likely hindi tunay yon. Kasi magka-plan pa siya, anong gagawin ko pag sinabi ko tong sin na ito, may expose yung sin ko, and then aamen, and then kulang-kulang, and then later, gagawin niya ulit. Right? So, it cannot be delayed. Kaya nga, makita natin na yung repentance, dito muna sa Book of Joel, ay hindi dapat na pinaghihintay dahil sa mga naunang teksto, sa panahon nila, ang araw ng Panginoon ay malapit na. Sabi sa verse 11, kung aangat lang tayo ng isa, "Pinatugtog ng Panginoon ang kanyang tinig sa unahan ng kanyang hukbo, sapagkat ang kanyang hukbo ay napakalaki. Siya na magsasagawa ng kanyang salita ay makapangyarihan, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dakila at kakilakilabot, sinong makakatagal." So ang araw ng Panginoon, ito'y paparating na, ito'y dakila na darating sa bayan ng Israel na nung ito'y pinahayag ni Joel. So we can say that the perfect timing of genuine repentance is not tomorrow, not next week, not later, kundi ngayon. Ang panawagan ng tunay na pagsisisi from the Old to the New Testament, ito yung panawagan. Kagaya sa Acts 17 verse 30, kung saan si Paul ay nangaral doon sa Athens. At sinabi niya doon sa pinakadulo, verse 30, "Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayoy ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi." Ngayon. So, just take note first na ang bayan ng Israel ay nagkasala sa Diyos. Dito, unlike other minor prophets, hindi binigyan ng in-specify yung specific sins nila. You cannot see. May mga clues lang, like yung sa mga pag-aayuno, may mga clues pagdating sa utos sa mga pare, pero hindi specifically na-mention yung sin. Pero according sa mga scholar, alam ito ng bayan ng Israel. They knew what their sins were. Alam nila yung kailang kasalanan laban sa Diyos. Kaya nga, ang paraan lang para matakasan nila yung sumpang darating, yung curse ng covenant, ito yung locust na sisirain ng kanilang lupain,
sa chapter 1 at chapter 2 ay army ng Diyos mismo, yung wawasak sa kanila. So tinawag ni Yahweh ang kanyang bayan na manumbalik sa kanya. And yung sinabi ko kanina, itong panumbalik is a cry or a call to wholehearted repentance. Sa ESV sinabi, return to me with all your heart and with fasting, weeping, wailing. Ito yung mga, kung familiar kayo, pag-aayuno, di ba? And then, pagtangis, pag-iyak, pagpunit ng, hindi ng damit. Sabi pa nga ni Joel, ng puso. Sa panahon ngayon, I'm not sure if you are practicing this, sa ilan, yung fasting, you need to fast para ano? Pumayat? Sa iba, para makuha mo yung kotse na gusto mo. Right? Pero itong fasting, sinasabi ito, you need to fast. Bakit? Para sa tunay na pagsisisi. Pag-aayuno. Kasama doon yung pag-iyak, pagtangis, lubhang pagkalungkot. At take note, sinabi ni Joel na pagpunit ng puso. Paano nila gagawin yan? Pag pinunit mo puso mo, kung kaya mong gawin ngayon, patay ka na, di ba? Pero this is a metaphor na sa pag-aaral ay katumbas ng circumcision of the heart. Yung pagtutuli ng puso. Isang operasyon na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Hindi natin kayang gawin. This requires the grace and sovereign work of God para mangyari sa buhay ng tao ng Diyos. So, to tear your heart, not your garment. Kaya nga sa isang Tagalog translation doon na yung pagkasabi, punitin nyo ang inyong puso at hindi pakitang tao lamang. Kasi yung true repentance, pwede kang sa isang sabihin mo magsisisi ka na, pwedeng pakitang tao lang yan eh. Pwedeng sa harapan ng tao, humarap ka sa pulpito, aminin mo na nagkasala ka, and then afterwards, kung anong ginagawa mo laban sa mga taong nakakita ng kasalanan mo. So, hindi pakitang tao lamang. So, ang tunay na at taos-pusong pagsisisi ay may kaakibat na bagbag na damdamin na may papakita sa panlabas na postura. So, lantad ito. Kung tingnan niyo sa ating teksto, sa verse 13. At punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Manumbalik kayo sa Panginoon ng Diyos. And then, dugtungan nyo doon sa verse 15. Hipan ninyo ang trompeta sa Zion. Magtakda kayo ng isang ayuno. Tumawag kayo ng isang taimtim na pagtitipon. So yung sa bayan ng Israel, pinakita dito yung public nature of repentance. Right? Na dahil nga matinding kailang kasalanan, kailangan buong bayan magsisisi. 'Di ba yung sinabi diyan na sa verse 15, hipan ninyo ang trompeta sa Zion, ginamit niya sa verse 1 ng chapter 2 ng Joel. Pinapakita nito na ang Zion, kung familiar kayo sa geography ng Israel, it's a temple sa bundok. Okay? Now, kapag nag-blow ka ng trumpet doon, rinig lahat ng tao. Ang pinapagawa dito ng Panginoon, mag-blow kayo, umihip kayo ng trompeta sa Zion upang nang sa gayon marinig lahat ng tao. Na lahat kayo kailangan nyong magsisi. Kaya nga itong language ni Joel ay nagpapakita or binibigyan diin nito yung sabi ng isang mangaral na yung pangailangan ng interior realities of humility akin to heart circumcision. Ibig sabihin yung panloob na pagbabago at hindi yung panlabas lamang. Ginamit yung word na iyon sa Deuteronomy 10 verses 12 to 16. Halos parehas yung language. Sa verse 12 sabi doon, at ngayon, and then verse 16, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong pagpapamatigasin o papagmatigasin ang inyong ulo. So, consistent na call iyon na sa pagsisisi, it has to be genuine. Ito'y dapat tunay. Gaya sinabi ko kanina, you cannot fake it till you make it. At ito'y parang maging tunay ay kailangan nagawa ng Panginoon sa ating puso. So ang taos-pusong pagsisisi ay panawagan ni Yahweh. Kaya ito'y dapat
pansinin ng may kaseryosohan. Hindi lang yon, ang taos-pusong pagsisisi ay panawagan para sa lahat. Na-point ko kanina, kailangan sa Temple Mount sila mag-blow ng trumpet. So that everyone can hear. And then, pansinin nyo, parang something odd dito sa verse 16, sabi doon, tipunin ninyo ang bayan, pakabanalin ang kapulungan, tipunin ang matatanda, tipunin ang mga bata, hindi lang bata, at ang mga sanggol na pasusuhin. Ito yung idea din ng mga bagong kasal. Lumabas ang bagong kasal sa lalaki sa kanyang silid, at lumabas ang kasal na babae sa kanyang silid. So, may ginamit na language kasama yung sanggol, matatanda, mga bata, para ipakita na walang exempted pagdating sa call ng repentance. Bata ka man o matanda, hindi mo pwedeng i-excuse ang sarili mo na hindi ko narinig ang mensahe, hindi ko alam ang salita ng Diyos, kaya hindi ako dapat kabahagi sa pag-aayuno o kaya sa pagsisisi. Bawat isa ay tinatawag ng Diyos na pakabanali ng sarili at magsisi. Kaya nga ito ay banal na pagkatawag ng Diyos. Pero I want to emphasis doon sa, kasi ilang beses ito binanggit sa Joel. Normally, pag inuulit-ulit ng isang propeta, kailangan yung bigyan ng pansin. Sa verse 17, sabi doon, tumangis ang mga pari, ang mga lingkod ng Panginoon, sa pagitan ng portiko at ng dambana, at merong specific na words na kailangan nilang sabihin. Now, binibigyang din dito, kasi binanggit din sa chapter 1, verse 9 and 13, sinabi nito sa mga pari, magbigkis kayo ng damit sako at tumaghoy, o mga pari, at tumaghoy, manangis kayong mga lingkod sa dambana. So merong specific call sa mga priests na sila mismo ay magdamit sako, umiyak sila, tumaghoy, manangis sila. And yung ginamit na word dito sa pagitan ng portico at ng dambana. Kung familiar kayo sa Old Testament structure ng templo, yung portico at yung dambana ay yung altar. Yung portico yung pinaka-entrance. And then yung altar, yung pinakadulo sa kabila. So parang yung entrance na yan ay itong pulpito. So sabi niya, tumaghoy kayo sa pagitan nun. Okay? Sa Old Testament, ito yung tinatawag na merism, na kung saan yung parts represents the whole. So, pinapakita dito na yung call ng Diyos sa mga priests na umiyak, na mag-lament, ay kailangan mapuno yung buong bahay ng panambahan ng Panginoon, yung buong templo. Ibig sabihin, maramdaman ng bayan ng Diyos na kayo ay umiiyak dahil sa kasalanan. Kayo na naghoy dahil sa tindi ng kasalanan ng tao ng Diyos. Kaya ito yung special call sa mga pari during their time. At sa panahon ngayon, sa mga preachers, sa mga pastor, na ang role ng mga naunguna sa iglesia ay to pray for God's people. Na ipanalangin ang mga tao ng Diyos upang sila ay tunay na manumbalik sa Panginoon. Kaya nga, kung kilala nyo si Leonard Ravenhill, familiar kasi kayo, isa siya sa naging influence kay Paul Washer. Kasi Paul Washer parang medyo ano siya, yung parang umaapoy yung kanyang preacher, di ba? Pakinggan niyo si Leonard Ravenhill. Doon niya nakuha yon. So sabi niya, the key to revival is not in the pew, it is in the pulpit. Sa pulpito. Kaya napahalaga sa isang iglesia ay binibigyan ng importansya, suporta ang pulpito. Kasi kung walang mangaral ng tama, ano mangyayari sa iglesia? Sabi ng isang preacher, as the pulpit goes, so the church goes. Kung anong pinapangaral sa iglesia, halimbawa, one day, si Pastor Joey, Pastor Randy, ako, ang nangaral lang namin ito, okay, magsaya tayo. Di ba? Magpayaman tayo. Paano kaya kung gano'n ang mensaheng binibigay namin dito? Ano mangyayari sa congregation? Ano mangyayari sa mga tao ng Diyos?
Kaya, pasalamat tayo una sa Panginoon. Kung dito sa TRBC, napunta kayo sa isang iglesia na sabi ni Pastor kanina, pinapangal pa rin ang repentance. Nabihira niyong maririnig sa ibang mga pulpito. Pasalamat tayo sa Panginoon. At kung dumating ang araw na manghina ito, iiyak natin sa Panginoon na, Lord, revive us once again. We need a preaching that pierces hearts. Na tumatagos sa puso, hindi dahil naaaliw kami, kundi dahil pinupunit ang aming puso dahil sa kasalanan na natili sa amin. So ang hamon dito sa atin sa unang punto, hindi mo madadaya ang Panginoon sa panlabas na pagsisisi lamang. Ang tanong sa atin dito, kailan ba tayong huling na naghoy, tumangis, at umiyak dahil sa remaining sins natin? Kailan ba tayo naging yung sobrang sensitive ka na parang you cannot, hindi mo matagalan yung, for example, sa mag-asawa, nag-snap ka lang bigla, hindi mo matagalan. Na parang pinupunit mo ang iyong puso, bakit ko nasigawan yung asawa ko? Bakit ko siya napagdabugan? At humihingi ka agad ng tawad sa Diyos at hinihiling ang paglilinis sa iyong puso na, Oh Lord, maawa ka sa akin. Huwag mong hayaan na maghari ang kasalanan sa puso ko. So sana hindi tayo maging katulad ng mundo na nasa labas lang ang pagkilala na sila ay makasalanan. Yung iba naman, di ba, from being a sinner na gumaan na, ay, lahat naman tayo nagkakamali lang, and then, alam ko yung language ngayon, hindi naman ako perfect. Yun na lang, right? Minsan ganun yung message eh. From being a sinner, they can tolerate that before, parang ngayon hindi na yata, no? Kung mo sabihin na sinner ako, sabihin mo lang hindi ako perfect. Right? So, even sa iglesia, nakapasok itong. Pero sabi nga ni Pastor kanina, we need to call sin as what? As sin. Bilang kasalanan. So, hingin natin ang awa ng Diyos na kaawaan tayo bilang iglesia na maging united tayo sa panawagan ng pagsisisi. Gaya sa Israel, sa Temple Mount ng Zion, hinipan ang trompeta, tinatawag ang buong bayan, manumbalik ka kay Yahweh. Bumalik ka sa Panginoon. So sa ikalawang punto, ang nakita natin ang panawagan sa tunay na pagsisisi ay taos-puso. Sa ikalawa, ang sandigan ng tunay na pagsisisi ay ang katangian ni Yahweh. Ito yung i-expand ko ng konti yung sinabi ni Pastor kanina, na ang focus ng repentance hindi sarili natin, ay ang Panginoon. Kaya nga we return to God. We do not return to ourselves. Otherwise, hindi na tayo tatawagin ng Panginoon kasi madali lang bumalik sa sarili natin eh. Right? So we return to God. So in this, makita natin yung karakter at reputasyon ng Diyos. Para sa Israel, meron pong provision sa mga taong nagkakasala. Makakabalik sila kay Yahweh, yes. Pero ito ay sa pamagitan ng pagsisisi sa kasalanan. And tingnan natin una yung binanggit dito ni Joel na katangian ng Diyos. Yung ground ng tunay na repentance, batayan ng tunay na repentance ay katangian ng Diyos. Pansinin po ninyo, meron ditong binanggit na mga character ng ating Panginoong Diyos sa verse 13 na alam ko familiar sa atin. Ito yung tinatawag na divine attribute formula ng mga scholar. Divine attribute formula. And I want you to observe na parang may kulang. If you remember, yung sa verse 13, sabi doon, basahin ko lang, at punitin ninyo ang inyong mga puso at damit, at hindi ang inyong mga damit, manumbalik kayo sa Panginoon, inyong Diyos, and then nagbigay ng ground, sapagkat siya'y, mga attribute ng Lord, mapagbiyaya, mahabagin, hindi magalitin, at sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Now, medyo questionable yung nalulungkot sa kasamaan kasi sa Hebrew, iiba yung force ng language. Pero tignan natin na kung babalikan mo yung unang beses na binanggit itong group of attributes ng Diyos sa Exodus 34, verse 6 and 7. Meron ng isang preacher na tinanong, what is your most favorite text? Exodus 34, 6 and 7. Bakit?
Kasi parang display yon ng attributes ng Diyos eh. If you wanted to know the Lord, puntahan mo yun kasi doon mo makikita yung yaman ng katangian ng ating Diyos. Now, pero pag binasa natin yung Exodus 34, 6 and 7, at kinompare natin sa Joel 2:13, parang may kulang, right? Basahin natin. Exodus 34, verse 6 and 7. Ang konteksto po nito ay hiningi ng Panginoon, hiningi ni Moses na makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba, tinago niya si Moses sa likod ng bato. Right? At sabi ng Panginoon, pararaanin ko ang aking kaluwalhatian. And then, sabi sa chapter 34 ng Exodus, verse 6 and 7, ito yung mababasa natin. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala. Nasa teksto natin yon sa Joel. Hindi magalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Nasa teksto din natin. 7. Na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo. Nagpapatawad ng kasamaan at pagsuway at ng kasalanan. Parang medyo may tweak ng onte, right? Si Joel. Tuloy pa natin. Ngunit at sa anumang paraan ay hindi turing na walang sala ang may sala na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nabasa niyo ba sa Joel yon? Wala sa Joel yon, right? So pasin natin sa divine attribute formula, ito'y kinakategorize na mga ngaral na goodness and severity of God. Yung kabutihan at hindi siya kasamaan eh. Basta severity. Yung Tagalog. Severity of God. So, itong severity part of kalupitan or so mga ganong Tagalog, tila hindi sinama ni Joel para bigyang diin na gustong bigyan diin dito ni Joel na ang nais ng Panginoon na maging encouragement ng mga tao ng Diyos para magsisi ay itong mga attribute na sagana sa pag-ibig, sa kabutihan, para ipakita na hindi tayo tinatawag ng Diyos para magsisi dahil takot lang tayo na maparusahan. Kundi dahil ang Diyos ay sagana sa pag-ibig, siya ay maawain, siya ay nagpapatawad ng makasalanan. So yun yung encouragement, yun yung mensahe ni Joel dito na yung portion ng divine attribute formula na makikita sa Exodus 34 na nakita natin sa Joel 2 ay nagbibigay ng diin na upang tayo ay ma-encourage tungo sa genuine na repentance. So itong language ng scripture na pinapakita sa atin ni Joel ay para tayo ay hindi matakot lang sa parusa ng Diyos, kundi matakot tayo na na-offend natin ang isang mabuting Diyos. Ilang reflection nga kayo na sa sermon ni Pastor na isuot ko sa Biblia dito. True repentance is fueled by a dread to offend a holy God. Ang tunay na pagsisisi, ito'y ang baga sa isang bagbag na puso ay yung takot mo na hindi maparusahan lang, kundi takot mo na ma-offend ang isang banal, mabuti, maawain na Diyos. On the contrary, ano bang ginagawa ng kaaway? Iba binibigyan ng emphasis yung severity part ng Diyos eh, na ang Diyos nagpaparusa yan, matakot, dayuan mo na siya, masamang Diyos, tyrant ang Diyos nyo. Ano bang tawag sa kaaway sa Revelation 12:10? Sabi doon, Revelation 12:10, tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng Diyos araw at gabi. So pinaparatangan ng mga kapatid na nagkasala sa harapan ng Diyos at sinasabi na okay, they are not worthy. And then, on the other hand, sinasabi naman sa mga mananampalataya, huwag ka nang lumapit sa Diyos. Di ba? Malupit ang Diyos. Nagpaparusa siya. Pero dito, we are encouraged na tignan ng Diyos sa kanyang kabutihan na ang repentance is not bad for us. Ganun ang tingin ng mundo, di ba? Sabi na, okay, iiwanan ko yung masama kong buhay.
Iiwanan ko yung good life ko, parang unfair naman. Ba't ganun ang Diyos nyo? Masama sa iyon eh. But repentance is good for us. It's not bad for us. Kasi ibabalik nito tayo sa Diyos na mabuti sa atin. So yun, una ang katangian ng Diyos, binanggit ko kanina, ang batayan ng tunay na pagsisisi, katangian ng Diyos, ikalawa ang pangalan. Gusto kong yung word na reputasyon ng Diyos. Gusto kong dagdagan yung sinabi ni Pastor kanina pagdating sa idea ng repentance. Di ba merong sorrow, godly sorrow. If you're familiar with the Puritan Thomas Watson, meron siyang short book lang about repentance. May identify siya na I think 5 or 6 na marks ng true repentance. Gusto kong bigyan ng focus yung isa doon. Sinabi niya, yung tunay na repentance, merong sight of sin. Nakita mo yung kasalanan mo. Pangalawa, you recognize. Kilala mo yung kasalanan. Hindi ko ako sure sa order Pangatlo, sorrow. Yun na yung bagbag ang damdamin mo. At ikaapat, shame. Hiya sa kasalanan mo. Ilang beses natin narinig na ang kasalanan ay dapat mahiya ka. Pansinin nyo dito sa ating teksto. Ilang beses na binanggit yung pangalan ni Yahweh or Panginoon? 3 beses. Yahweh your God. Right? And kaya binigyan ng ni Joel na it's a return to Yahweh, your God. Ang Panginoon na kayo ng Diyos, kanilang Diyos, Yahweh, your God. Kaya nga, makikita natin na yung pangalan na Yahweh, hindi lamang nire-represent yung covenant name ng Diyos, but also His holy reputation. Diba pag sinabi na may pangalan yan, no? Sabihin, ano yan, parang sikat, di ba? Parang kilala. May prestige sa pangalan niya. And now, here sa verse 17, hindi ko tinuloy yung pagbasa kanina, pero dito, verse 17, yung pagtangis ng mga pare, ito yung content ng kailang pagtangis. Sabi sa verse 17, maawa ka sa iyong bayan, O Panginoon, at huwag mong gawing katatawanan ang iyong mana, na hinahamag ng mga bansa. And then take note sa kasunod, bakit nila sasabihin sa gitna ng mga bayan, nasaan ang kanilang Diyos? So sabi ni Joel dito, essentially through the prophet Joel from the Lord, na kung ang bayan mo ay hindi magsisisi, sino mapahiya? Ang pangalan ng Diyos. Sabi nun, bakit nila sasabihin na sa gitna ng mga bayan, nasaan ang kanilang Diyos? Na, okay, niligtas kayo ng Diyos mula sa pagkaalipin, nasaan kayo ngayon? Nasa exile, balik sa exile, right? Tinapon kayo. Nasaan ang inyong Diyos? Kahihiyan na iyon sa pangalan ng Diyos. Kahihiyan iyon sa kabanalan ni Yahweh. Na parang sinasabi na kung itatakwil ng Diyos ang kanyang mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan, kahihiyan iyon dahil tila hindi kayang iligtas sila ni Yahweh mula sa kanilang kasalanan o kaya sa parusang darating. Kaya throughout the chapter, if you read the book of Joel in one sitting, it will only take you, I think, 8 to 10 minutes. Try nyo mamayang gabi. So, chapter 1, verse 11, ito yung sinabi. Be ashamed. Tagalog, mahiya kayo. O kayong mga magsasaka, tumangis kayong mga nag-aalaga ng ubasan dahil sa trigo at sebada, sapagkat ang ani sa bukid ay nasira. Kaya this is the attitude that must be felt due to the curse that the land incurred to Israel because of their sin. Ito dapat yung maramdaman nila, kahihiyan. Na kayo ang tao ng Diyos, kayo ang bayan ng Diyos, what's happening to you now? Di ba dat pinagpapala kayo ng Diyos? Anong nangyari? Puro salot, locusts ang umubos sa inyong mga pananim. Yung kawalan ng pananim during their time, ito yung simbolo ng curse, sumpa ng Diyos. Kasi yung blessing ay yung saganang ani. Pero anong nangyayari sa kanila? Ubos ang kanilang pananim. Ubos ang kanilang kabuhayan. Kaya nga sinabi ni Thomas Watson, again sa book na Repentance, is shame, or tinanong niya, is shame an ingredient of repentance?
If so, how far are they from being penitents who have no shame? Kung sa word pa, sa itang kanto, walang hiya. Ang dami ngayon. Mga nagsasabing preacher, na nagsasabing nagtuturo ng kabanalan, pero hindi nahihiya sa harapan ng Diyos. Ito ang naramdaman ni Ezra. Sa Ezra 9 verse 6. Sabi niya, O Diyos ko, ako'y nahihiya at namumula na itaas ang aking mukha sa iyo, aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo, at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Sabi niya, nahihiya ako, sabi ni Ezra. At merong word doon na ginamit na, namumula na itaas ang aking mukha, nagbablush. Sa panahon ngayon, ano yung, pag nakita mo ang isang tao na nagblush, anong ibig sabihin nun? Nakita yung crush niya siguro, no? Nag-blush. Right? Kaya may blush on yung mga babae. Ewan ko lang lalaki kung may blush on, pero wala naman siguro. Pero to blush over sin. Tila ito yung nawala sa panahon natin ngayon. Right? Yung mahiya, mamula dahil sa kasalanan. Pero to blush over sin is, ito yung makaranas ng malalim at panloob na kahihiyan na nangyari kapag inexpose ng Diyos ang kabulukan ng ating puso at paglapastangan ng kanyang kabanalan. Pero ang tanong, naramdaman na ba natin ito? Na tayo'y nahiya sa ating kasalanan? Sabi again ni Thomas Watson, if Christ's blood was not at the sinner's heart, there would not be so much blood in the sinner's face. Kung walang dugo ni Jesus sa puso mo, hindi mamumula ang mukha mo sa kasalanan. Kasi wala kang hiya na gumawa ng kasalanan. Matbigat yung language, pero kailangan ito para maramdaman natin ang bagsik ng kasalanan, ang tindi ng kasalanan sa harapan ng Diyos. So ang punto dito, ang katangian at reputasyon ng Diyos, ang batayan ng pagsisisi ng mga tao ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos, ang focus ng ating pagsisisi. Hindi ang ating reputasyon, kundi ang reputasyon ng Diyos. So ang kawalan ng pagsisisi ay ang pagturing sa Diyos na isang katatawanan. If you won't repent of your sin, tinatawanan mo ang Diyos. You don't want to return to Him. Kaya ang agarang pagsisisi ay magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya wag muna nating isipin ang honor natin na let's say, kapag inamin mo yung kasalanan mo o kaya may nag-rebuke sa'yo pero itinatanggi mo pa rin, ayaw mong aminin, huwag mong isipin na pag inamin mo ang kasalanan mo, maaring mawala sa iyo ang iyong kaibigan o kaya naman ang posisyon mo. Huwag mong isipin yan kung ikaw ay may kasalanan na ni-rebuke sa iyo ng iyong kapatid. Isipin mo muna ang kaluwalhatian ng Diyos na napupurihan sa tuwing may isang kaluluwang nagsisisi. Alam natin yan sa Luke 15 verse 10. Siguro bilang Reformed Baptist, alam natin ang nangyari sa 1689. Alright? Pero siguro maaring ang alam natin ay doon, yung year na yon ay kung kailan ginawa ang ating confession. Pero hindi po. That year, yun ang year kung kailan inadopt yung confession sa General Assembly. Nasa likod yan ng iyong hymnal. Binasa ko kanina eh. Tingnan nyo later. Pero, that year it was a year of what? National repentance. Para sa mga particular Baptist forefathers. Alam natin na yung confession, pero it was a year of national repentance. Kasi noong October 10, 1689, nag-send ng liham ang mga leader, messengers ng particular Baptist para sa lahat ng congregation na mag-ayuno. Ipakita ang pagsisisi. Bakit? Ito yung mga reasons. Una, kasi maraming nag-backslide. Maraming nag-backslide, mga grievous sins, hindi lang sa buong nation, kundi sa tao ng Diyos mismo. Ikalawa,
Yung backsliding ay nagtagal at dahil doon nakita nila maraming mga namatay na. Maraming mga namatay, maraming nakulong, maraming nakatanggap ng parusa ng Diyos. At pangatlo, kailangan nila magkaroon ng national repentance that He would or God would give them true, unbroken, and penitent hearts for all of their iniquities and the sins of the people. So ang pinaka-goal nun is to recover sa kanila ay yung naunang ganda, order, kaluwalhatian ng Iglesia ng Diyos na nawala. Dahil sa panahon nila noon. Meron silang tinatawag na new war na parang giyera during their time. So kung talagay mo sa panahon natin ngayon, bakit hindi natin gawin ito ngayon? Nare-reflect nyo ba na maaring anytime magkaroon ng World War III? Hindi ba yan nagbigay sa atin ng takot sa ating mga puso na, oh Lord, ano nang kalagayan ko sa iyo ngayon? Anytime pwedeng isang nuclear weapon lang siguro nandito, no? Sabi nung asawa ko. Pwede siguro isang nuclear weapon din tapos na. Paano kung hindi? What if we need to endure the war? Lahat ng tatay kunin mula sa tahanan para lumaban sa giyera. Ang mga anak natin maiiwan na, ihiwalay sa atin. Paano kung gano'n ang gagawin ng Panginoon? Who can endure it? Kaya nawa ito yung maging silbing reflection sa atin sa tunay na pagsisisi. Kailangan nating i-recover ang message ng repentance. Repentance hindi sa ating pagbalik sa ating sarili, kundi pagbalik sa Diyos. So bilang hamon sa atin as we conclude, una, let's always make repentance our daily attitude. Sinisiyasat ba natin araw-araw ang ating mga puso? Tumatangis ba tayo dahil sa kawalan natin ng debosyon sa Panginoon? At hinihiling na, Lord, biyaya pa, more love to Thee, O Christ. More love to Thee. Kapatid, meron ka bang unconfessed sin? Maaring you think na hindi ito ganun ka-grave para madisiplin ka sa church, pero naitatago mo. Nawa, wag mong hayaan na dumago yan at yakapin at nakawin ang puso mo sa Panginoon. Huwag tayong gumaya sa mundo na sineselebrate pa ang sin. Hindi na nga sila nagsisisi sa kanilang kasalanan, but they fight for their sins and they celebrate sins. Sila yung mga walang kahihiyan. So ikalawa, let's consider God's name and reputation as motivation for urgent and wholehearted repentance. Kaibigan, kung wala ka pa sa Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kayamanan ng kanyang saganang pag-ibig na naipamalas sa dugo't katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Magdadalawang isip ka ba na lumapit sa Kanya? Nawa ang sagot mo dito ay ngayon na, O Panginoon. Dalhin mo ako sa dugo ng aking Panginoong Jesucristo. At sa tuwing may mga dumadaan na probidensya para ipakita ang iyong kasalanan, tinatawag ka ng Diyos sa agarang pagsisisi. Idalangin mo na that you may be quick to respond to the call to repentance. Balikan mo si Yahweh at manampalataya ka sa kasapatan ng dugo ni Jesucristo. Let me end with a quote from our confession in Tagalog na ating sinalin. Chapter 15, paragraph 5. Gayon ang paglalaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa tipan ng biyaya para sa pag-iingat ng mga mananampalataya tungo sa kaligtasan, na bagaman walang kasalanang napakaliit na hindi nararapat sa kapahamakan, gayon may walang kasalanang napakalaki na magdadala ng kapahamakan sa mga nagsisisi. Kung tingin mo ang tindi ng kasalanan mo, mas matindi ang biyaya na mayroon sa ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. O Panginoon, kami nagsusumamo. Dalangin namin na bigyan niyo pa kami ng kaseryosohan
sa buhay namin bilang Kristiyano, bilang nagpo-profess that we know you. Palugain nyo kami hindi lamang sa understanding ng godly sorrow about repentance, kundi yung shame. Shame, hindi nahihiya kami na matugisan ang pangalan namin, kundi kahihiyan na niyuyurakan namin ang inyong kaluwalhatian sa tuwing kami ay hindi nagsisisi. O Panginoon, bigyan nyo kami ng bagbag na puso na tumatawag sa iyo para sa paglilinis sa pamagitan ni Jesucristo. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen.